sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord! Magandang gabi po sa inyong lahat dito sa Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon, anumang oras dyan sa inyo, ang ating midweek Bible study. Welcome po kayong lahat. At ating ipamalita po ito upang hindi lang tayo ang nakakarinig ng magandang balita, ng mabuting balita, kundi maging ang ating mga kaibigan. So before anything else, tayo muna po ay humingi ng patnubay sa ating dakilang Diyos. Samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o kataas-taasang Diyos Ama sa langit. Diyos namin dakila at mapagmahal. Dakila ang iyong katapatan sa amin. Salamat, Ama, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na palagi ang makarinig ng iyong magandang balita sa pamamagitan ng programang ito. Lord, dalangin namin ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu, sapagkat inaamin namin ang aming kawalan, kulang ang aming kaisipan upang maabot ang iyong ganap na kalooban. Lord, kayo po ang magturo, gamitin niyo po ang aming kapatid, pagpalain ang kanyang mga labi, at ilagay ang mga salitang dapat mamutawi. Salamat, Ama. May your name be glorified tonight, Father God. And we bring you back the highest praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. Yan. So, before anything else, may mga announcement po tayo.
Meron pong magaganap na ng LSS, ang CSM, at dito po sa Parañaque gaganapin sa home base, Parañaque Worship Center ng Comfy. Open to all areas po ito, including outreaches. Yan, kung gusto nyo kaming mabisita rin. This will be on August 24, 2024. Saturday at pagsisimula po ng eksakto alas 8 ng umaga. Yan. And of course, nalalapit na po ang ating Foundation Day, ang ating Family Day. At kasabay na rin po dito ang launching ng ating mga awitin na ipinagkaloob sa ating mga kapatid ng ilang taon. Marami-rami po ito, pero mga selected ones po, mga awitin. At ito po'y gaganapin on October 26, 2024, alas 2 po ng hapon sa SM South Mall Event Center. Yan. Purihin ang ating Panginoon. At of course, hindi natin makakalimutan ang special day ng ating mga kapatid. July 3, 2024. Yan. Happy birthday, Sister Victoria Del Rosario. Oy, sis, happy birthday. And of course, Sister Ice Villa. Tama ba yun? Ice Villa Casanova. Happy birthday, sis. And Mary Rose and Ernie. Ninang! Eva Villanueva. Happy birthday, Nang. And Brother Ricky Samson. And Brother Kaiden Cosme. Happy birthday and enjoy your day. Happy birthday muli mga kapatid. Yan. Tawagin na po natin yung ating mga kasama sa bahay at tayo sama-sama na magpuri, umawit sa ating dakilang Diyos Ama sa langit. So let's welcome our praise and worship team. Hello po mga kapatid, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Napakagandang araw upang purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. Sabi sa salita ng Diyos, 2 o 3, magtipon sa aking pangalan, ako ay naroon sa kalagitnaan. Kaya sama-sama tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah, praise God. How I love your temple, Lord Almighty. How I want to be there. I long to be in the Lord's temple. With my whole being, I sing for joy to the living God. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise God. Awit na po tayo sa Panginoon. At kayo'y tumanda.
tunay na ang pangako niya. Hindi niya tayo iiwanan o papabayaan man. So, tunay na ipinakita ng Panginoon ang kanyang presensya sa atin sa mga nagdaang panahon, ng pag-ibig niya, pagkalinga niya. Siya'y laging nariyan. He is just a call away. Damang-daman natin kanyang pag-ibig. Kaya, wala tayong may babalik sa Panginoon. Kundi ang ating papuri at pasasalamat. Buong puso tayong umabot sa Kanya. Sambahin siya dapat sapagkat siya'y karapat dapat. Amen. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Awit tayo sa Panginoon. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Hallelujah. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil
Glory, hallelujah. Praise the Lord. Ha. Salamat, Panginoon. Napakasarap umawit sa ating dakilang Diyos. Glory to God. Thank you, Lord, sa worship team. And tonight, tawagin lang po natin ating mga kasama sa bahay. Ihanda natin ating mga Bible, notebook, ballpen, marker, at of course, higit sa lahat ang ating puso. Tonight, tayo po ay nasa ating series pa rin ng Epistles to the Hebrew by Paul, and to start off sa chapter 9. Welcome po natin ang ating mahal na pastor, Pastor JB Kagimbal. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Sa gabi pong ito, ating pagpapatuloy ang ating pag-aaral sa aklat ng mga Hebrew at ito po ngayon ay sa chapter 9. In particular, pag-aaralan po natin ang verses 1 to 14. Ito yung paghambing ng pagsamba dito sa lupa at doon sa langit. So, bago po lahat, ako po'y sabayan nyo na manalangin. O aming Diyos, dakila at tapat, salamat po sa iyong pagbibigay sa amin ng mga katuruan na kung hindi po sa awa at grasya ng iyong banal na kasulatan ng Holy Spirit, ay ito po'y mapapalingid sa amin na napakahalaga naman pala. Kami po'y turuan mo, kami po'y makikinig sa iyo. Bawat salitang iyo maririnig, naway kalugdan mo at ang aming pong puso ay nagagalak na lumago po sa amin ang mga aral na aming matututunan. Salamat po ng marami sa buhay at sa bay mong salita. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Tulad po ng naulit ko, ang pag-aaral po ay sa Hebrew 9, 1-14. But for the purpose of makita natin kaagad yung climax ng ating pag-aaral, kaya pong magsimula na tayo doon muna sa 11 hanggang to 14. At ang sinasabi dito ay ganito. Ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na narito na. At siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit sa nadakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo na mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkamaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit na magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Sa Hebrews 9, 1-14. Ang title po ng ating pag-aaral ay Christ's Eternal Priesthood, yung superior ministry of the New Covenant. The superior ministry of the New Covenant. So, bilang pagsisimula, makikita po natin na ang Hebrews 9 ay bahagi ng section na nagsimula pa doon sa chapter 2 at magtatapos hanggang chapter 10, which unfold the great high priesthood of Jesus, na siya ang ating great, permanent, self-sufficient, high priestly advocate in the heavenly places by our faith. Ito ay bahagi ng tinutukoy na simula sa chapter 8, which is an argument about the supremacy of the covenant kung saan si Jesus ang namagitan as this better high priest, the new covenant. Also, sa Hebrew 8, covenant of Jesus mediates better because it overcomes our sinfulness. Ito'y napagtagumpayan niya at it forgives us, it washes us, and then He gives us the heart with the holy law of God written on them. So, hindi na sa tapyas ng bato, kundi sa ating mga puso ay isinulat na ang kalooban ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa pangyayaring ito. Sa chapter 9, sa gabing ito, the author of this book, ang kanya naman pong ipinakikita sa atin is another angle
ibang pamamaraan kung saan the New Covenant supremacy, comparing the form of worship under both covenant and showing us why the old pointed towards the new. Ito ang ating shadow of the new. Itinuturo tayo doon sa bago. Thank you, Lord. Hallelujah. Tunay na masasabi natin na sa ating pag-aaral ay lagi pong ito yung naulit na ang Book of Hebrews is actually the Old Testament in the New Testament. In our case, ang Old Testament book na ginamit po rito parang inahalin tulad, replika, ay doon naman sa Exodus. More particularly, Exodus 16, 25, 26, and 30 chapter. So, ito po ang kahulugan na makikita po natin sa Hebrew ang mga kagampanan doon sa Old Testament sa Hebrew. Ang Exodus ay isa sa pinaka-exciting, sabi na ba'y fascinating. Ito ay madrama, ito ay kalimitay tragedy, madugo. Pero actually, ito po ay kailangan kasi hindi natin maunawaan ang Biblia, lalo ng Old Testament, kung hindi natin alam ang tungkol doon sa tinatawag natin na Exodus. At ito nga po ay parang katulad ng John 3:16 sa New Testament. Kung hindi natin alam ito, hindi natin lubusang maunawaan ang mga ginawa ni Kristo sa atin mula sa crib hanggang sa Calvary at hanggang sa ngayon. Sa gabing ito, ang itinuturo po sa atin ng author nitong Book of Hebrews actually is not necessarily on the big events. Ano ba yung mga big events sa Exodus? Ang pinaka-popular dito ay yung Hawid na Dagat. Isa na pelikula pa nga po ito. But more on the end part of the book, which is tungkol doon sa part about a tent and its furniture. Tent and its furniture. Most neglected. Sa pag-aaral ng Bible, kalimitan ito ay kinatatamaran ba na pagkukulan ng pansin ng mga nag-aaral dahil parang hindi naisip na ano ba importansya nito, mga lamesa lamang ito. Pero ito po ang binibigyan ng diin at ang sagot po dito, ito'y napaka-importante, ito yes, dapat ay ating babalikan kung hindi pa natin nabibigyan ng kaukulang mataimtim na pag-aaral. So, the Old Testament is not just preaching us the glories of the coming Savior King in the big picture, the stories we remember, but it also in the smallest detail, down to the furniture. So, hindi lamang ito yung talagang malakihang event, kundi napakahalaga dahil ang naman tungkol sa Diyos ay napaka-importante at lahat ay dapat ay maging banal. So, pati ang furniture, ang kalit-liitang sulok do sa tabernakulo ay ating pong nakutalakay ngayon. To make long story short, ang ating pong pag-aaral ay pwede nating hatiin sa tatlo. Ang una, sa verses 1 to 5, tinutukoy po dito yung shadow tent, shadow tent, tulda. Ito po yung kumbaga anino lamang ng tunay na tulda, tunay na templo ng ating Panginoon. Sa verses 6 to 10, the shadow priesthood. And then doon naman sa 11 to 14, ito naman yung true tent and true priesthood of Christ. So, dumako na po tayo sa pag-aaral at ang una po nating pupuntahan ay tungkol nga doon sa shadow tent. Ito po ay pumapaloob sa verses 1 to 5 ng chapter 9. Yan po yung basahin ko sa wikang Ingles at ang sabi dito ay ganito. Now the first covenant also had regulations for ministry and earthly sanctuary. For a tabernacle was set up, and in the first room, which is called the holy place, were the lampstand, the table, and the presentation lobes. Beyond the second curtain, the tabernacle was called the most holy. It contained the gold altar of incense and the ark of the covenant, covered with gold on all sides, in which there was a gold jar containing the manna, Aaron's staff that budded, and the tablets of the covenant. And verse 5, the cherubim of glory were above it, overshadowing the mercy seat. It is not possible to speak about these things in detail right now as it was written noong panahon na yon. So, bago ang lahat, bago po natin na-miss out, doon sa verse 1, may sinasabi po doon
bagamat ang pinag-usapan natin ay mga furniture, pero sa verse 1 ng chapter 9, sa Tagalog ito po ang sinasabi. Ang naunang tipan ay may alituntunin sa pagsamba at may sambahang ginagawa ng tao. At may sambahang ginagawa ng tao. The author tells us that the first covenant, the old covenant, had regulations for worship. He says it's in a way that makes it plain that the new covenant also has these kinds of regulation because yun nga sinasabi sa verse 1. Please take note that as we read the Bible, we can always see that God doesn't only instruct us, His people, to worship Him, but also give us an instruction on how to worship Him. Not only I command to worship Him, but also an instruction how to worship Him. And that's what this regulation is. Doon sa verse 1 na yon. Sa Efeso 5:19-21. Efeso 5:19 to 21, ang sabi dito ay, ang ating mga fellowship, ang ating mga worship activities must round up on the following verses. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, this is the pattern of worship. Kailangan ito'y pumapaloob sa lahat. Tayo sa simbahan natin, meron tayong procedure, meron tayong regulation at yun po'y napakaganda sapagkat yun na-establish na nung una pa man ng ating mga founders. So, meron babala kasi may naganap doon sa Leviticus 10:1-2. Alam po ba niyo na doon dahil may dalawang anak si Aaron, ang pangalan nila ay si Nadab at Abihu, dahil binago nila ang kanilang ginamit na apoy sa pag-offer sa altar, sila po ay kinuha ng Diyos, swallowed by God, dahil nga po nagkameron sila ng illegal renovation doon sa pamamaraan ng pag-worship sa ating Panginoon. So yun po ay ating pag-iingatan. So let's go now to the tabernacle and its limitation. Nagtuloy-tuloy po ang chapter 9 with the description of the earthly tabernacle under the Old Covenant, depicting the sacred items it contained. Mga sagrado po ang laman ng ating tabernacle na yun. At pamaya po ay ating madidetalye, ito po tungkol sa lampstand, sa table, sa consecrated bread, the golden altar of incense, the Ark of Covenant, and the cherubim of glory overshading the mercy seat. Ano po ba mga ito? Despite its sacred nature, the earthly tabernacles ceremonies were restricted. Limitado yung ceremonies na nagaganap noon, allowing only the high priest to enter the most holy place, and that too only once a year. The tabernacle was of God, not of men. God is the one who instructed Moses to build the tabernacle. Hindi ito katang-isip lamang ni Moses o kung sino mang tao. Tulad ng sinasabi sa Hebrews 25:8-9, ipagpagawa mo ako ng santuaryo na titirhan kong kasama nila. Ang santuaring ito at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. So ang architect po nito, ang author po nito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos pa rin. Let us go now and visit the interior of the tabernacle na ipinlalo ng ating Panginoon. Hindi na po natin pag-aaralan yung hulihan, yung kapaligiran, pero yun po ay lahat ay nakaplano pa rin aron sa utos ng Diyos. So kung atin pong papasukin, ito po makikita natin sa ating screen. Magsisimula po tayo sa walls of the tabernacle. Ano ba ang laman nito? Ang sukat ng ating innermost portion, yung inner portion na nahati sa dalawa, ay isang pinag-usapan. Salamat sa Diyos, ang maraming book at commentary ay nag-conclude na ang mga dimension na involved dito ay ang mga sumusunod. It is almost always a perfect rectangle, yung tinatawag na tabernacle, yung 15 by 15 by 45 feet. Ano po ba yon? Mula po doon sa kabilang dulo hanggang sa kabila, hanggang sa lalim, ito po ay may sukat na 15 ruler
15 ruler din ang wide, 45 feet long. Kung kayo po, yan po, pinakikita muli sa screen. Kung kayo po ay napagawi na dito sa center, alam kong marami sa nakikinig ay kasama namin dito sa center, somehow ay ganito po yung configuration. Meron po tayong isang malaking area for the congregation. Yun po yung nahahati ng makapal na kurtina. Yun, pinakita rin po sa atin ito. So, pagpasok mo, yung pong dilaw na yan, nakapalibot, yan po ang dimension niyan ay 15 feet ang lapad, 15 feet ang taas, at 45 feet ang haba. Pagkatapos, yan ho ay inihati sa dalawa pag nakapasok ka na. Yung isa ay naging 15 feet by 15 feet by 15 feet. Ito'y parang perfect cube. Ang kanya pong haba at ang kanyang luwang ay 15 feet at ang taas ay 15 feet din siya. So ito po naman ang parang perfect na cube. At yung natitira, yung 15 feet by 15 feet by 30, ito naman po ang para sa holy place, mula po doon sa may pintuan. So napaka-specific ang mga sukat dahil ito para sa Diyos. Be perfect for our God is perfect. So again, mga kapatid, ito po ang kabuuan ng dimension na makikita natin sa ating tabernacle. Puntahan naman po natin yung furniture. Yan, makikita rin po natin sa ating mga screen. Una sa lahat, doon sa unang bahagi, yung 15 by 30, ang una po sa lahat ay itong tinatawag na ilawan o lampstand. Sabi sa Exodus 25:21 to 37, yan po yung may 7 na ilaw na parang isang puno. Yan po yari sa ginto at ang ilaw pong yan ay sinadya na ganyan ang kanilang maging relationship. Gumawa kayo ng ilawang yari sa purong ginto. Ang patungan at tagdan nito ay yari sa pinitpit na purong ginto. Ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko at ang mga talulot ay parang iisang piraso. Lalagyan mo ito ng 6 na sanga, 3 sa magkabila. At ating pong i-post forward na sa verse 37, gagawa kayo ng 7 ilaw para sa mga patungang ito. Iayos nyo ito upang ang liwanag nito'y nasa harap ng ilawan. Gawin ninyo ito, iayos nyo ito upang ang liwanag nito'y nasa harap ng ilawan. Purihin ang ating Panginoon. Sa Hebrew po, yung salitang lampstand ay menorah. Ibig sabihin ay to flame. And kailangan ang gamitin dito ay yung pure na olive oil. It was perpetual light, always burning. It was never allowed to burn out. Hindi pwedeng ito ay mapugto ang ilaw sapagkat day and night dapat may ilaw ang ating tabernacle. It provided the only light in the room. Wala pong bintana ang ating kwarto. And it give light to the priest who work in the tabernacle. Christ fulfilled the symbolism of this lampstand. Alam po naman natin dito na si Kristo ang tunay na liwanag. Christ and Christ alone provides the light and illumination to know and serve God. So John 1:4-5, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nasa kanya rin ang liwanag sa kadiliman. Ang ilaw ang nagbibigay ng liwanag sa kadiliman at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Yan po ang lampstand. Ang sumunod po dito ay yung hapag, yung table kung saan may tinapay na handog. Thank you, Lord. At ito po ay may sukat, yari sa akasya, na 3 feet long, para pong halos ay kasing haba nitong lamesang ito, may dagdag pa lamang na 1 pie. 3 feet long at pagkatapos 1.5 wide, ganito po kaluwag yon. At ang kanya namang taas ay 2 feet and 3 inches in height. Ito pong lamesang ito, yan po halos ang taas ng ating pinag-uusapan. It held 12 loaves of show bread. It is consecrated bread, each representing God's fellowship with the 12 tribes of Israel. Ito ang sa Exodus 25:23-30. The loaves were liberally sprinkled with frankincense. Fresh loaves of bread were placed on the table every Sabbath, and the frankincense was removed from the old loaves and burned as a special offering to God. So ito pala pinapaltan tuwing Sabbath day at ito ay iniaalay sa Diyos.
ito po ay exclusive na para sa priest na naghahandog doon. So, tulad kanina, Christ fulfilled the symbolism of the table of the showbread. He is the bread of life, the nourishment upon which man must feed in order to know and worship God. So John 6:35, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. And then so John 6:50-51, narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Purihin po ang ating Panginoon. So, papasok na po tayo doon sa ikalawang bahagi. Sabi natin kanina, ito po ay natatakpan ng makapal na kurtina, na tabing. At doon po sa kabila noon, yun ang tinatawag na dakong kabanal-banalan, the Holy of Holies. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Binabasa ko po yung verses 3 hanggang 5. Sa verse 4, naroon ang gintong altar na sunugan ng insenso. Yan, nakikita po natin yan. At ang kaban ng tipan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kaban ang sisidlang ginto na may lamang mana. Ang tungkod ni Aaron na nagkaroon ng usbong, nagkaroon po ito ng suloy. At ang mga tapyas na bato na kinasusulatan ng tipan. Verse 5, at sa ibabaw ng kaban ay may kerubin na nagpapakitang naroon ng Diyos, nalilimliman ng mga pakpak ng mga kerubin ang luklukan ng awa. Ngunit hindi ngayon ang panahon para ipaliwanag ng isa-isa ang lahat ng ito. Bagamat sinabi, puntahan po natin ang mga natuklasan na po natin tungkol dito sa mga furnitures na ito. Makita po natin sa screen yung the altar of incense. Ito po ay parang isang gintong altar na sunugan ng mga insenso. Ang size nito ay 1.5 by 1.5 square. So para pong ito lamang, itong lamesa ang aking kinauupan. Mahaba-haba lang dito ng konti. At ang taas nito ay 3 feet. So konti pong taas pa, ito po yung sunugan. Yung akita po ninyo sa gawing kaliwa, gawing kanan ng ating screen. It was made of acacia wood and was overlaid with gold. It also had rings for folds so that it could be carried about from place to place. It was for the purpose of burning incense to God. The incense was a perpetual offering sent up to God. It was never allowed to stop burning. Thank you, Lord. Once a year, the blood of the atonement sacrifice was sprinkled upon it. The incense symbolized the prayers of the people being offered up to God. Yan po ang loob ng dakong kabanal-banalan. Yung makita natin sa screen. So, just as the high priest brings our prayers to God on the Day of Atonement, Jesus Christ, our better high priest, bring us to God through His atonement. The burning incense was a shadow, but the Lord Jesus Christ actually does it. He Himself does it. So, ang sunod po, at ito'y napakahalaga, ang sunod na furniture ay yung tinatawag na Ark of the Covenant, yung kaban ng tipan. Yan po, nakita rin natin sa screen. So, ano ba ang naroon sa kaban ng tipan? Narito, actually, ito yari din sa acacia, overlaid in gold, topped with the mercy seat, with glorious angelic being, and the ark went everywhere Israelite did, and even into battle. Ito po ang sa kanila ay ang presensya ng Diyos, kaya saan man sila pumunta, maging sa pakikidigma o sa kanilang pagpapahinga, ang Ark of the Covenant ay kasama nila. Once those objects were put in the ark, it was covered with what is called the mercy seat, luklukan ng awa, which made it look like a throne or a footstool for a throne with 2 angels on top. On the Day of Atonement, the Leviticus, especially in Leviticus 16, tells us that the high priest would sprinkle the mercy seat with the blood of a bull. Again, sabi po dito, at sa ibabaw ng kaban, sa verse 5, ay may kirubin na nagpapakitang naroon ang Diyos,
nilililiman ng mga pakpak ng mga kirubin ang luklukan ng awa. Yung pong unang bahagi, tiningnan natin yung kabuuan ng pinag-aalayan ng mga Hudyo nung panahon na yon. Ngayon, pupuntahan natin ang ikalawang bahagi. Ito naman ang tungkol doon sa shadow priest. Shadow tent, yung ating nakita shadow tent, at yung tulda, ito naman ngayon ang ating shadow priest. Doon po sa verse 6 to 10. Ito ang limitation of the earthly service nung panahon na yon. So sabi sa verse 6, ganoon ang pagkakaayos sa loob ng kanilang tuldang sambahan. Ang mga pari ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit tanging ang pinakapinunong pari ang nakakapasok sa ikalawang bahagi at ito'y minsan lamang niyang ginagawa sa loob ng isang taon. Siya'y may dalang dugo na inihahandog sa Diyos para sa kanyang mga kasalanan at para sa kasalanan hindi sinasadyang nagawa ng mga tao. Ito'y committed out of ignorance. So again, yung first portion ng tabernacle are for all priests. Pero itong pangalawa, sa kabila ng tabing na makapal, ito na may exclusively para sa high priest for that year. Ang holy place, which is nasa unahan, ito nga po ay araw-araw binibisita ng pari, ng mga pari, upang hindi lamang linisin, kundi tiyakin ng ilaw, ang lahat ng pangangailangan ay naroon. Pati po yung tinapay na na-concentrate dito. Pero once a year, itong atonement year na ito, minsan papasok dito ang high priest. At ito po ngayon ang ating titingnan. Makita po natin ang limitations of the earthly service on this portion. The priest always went on to the first place of the tabernacle, performing the services, dito nga sa holy place. The priest as appointed went daily on the holy place to perform a priestly function such as tending the lampstand and replacing the shew bread. Yung second part, the Holy of Holies, ang lugar na kabanal-banalan, was entered only once a year by the high priest alone on the Day of Atonement. The high priest went alone once a year, not without blood. May daladala po itong alay na dugo ng hayop. His entrance into the second part was not for fellowship, but only for atonement. The atoning blood was first for his own sins and then for the sins of his people, especially yung mga committed in ignorance, hindi nila namamalayang kanila palang ginawa. Access into the holiest of all was thus severely restricted. Even when someone could enter, it wasn't for real fellowship. Only the high priest for that year can enter it. Very limited, restrictive. The ancient rabbi, yung mga Jewish rabbi, ang sabi nila rito, there are occasions wherein the high priest stay only for short a time sa loob dahil ang kanyang takot ay baka siya'y hindi maging karapat-dapat ay siya'y mamatay. Sabi nga doon sa common natin na pinag-uusapan sa ating church sa Compig, ang high priest daw na pumapasok dito ay kinakabitan ng maliliit na kampanilya sa bewang para kapag ka ito'y kumakalimbang pa, ang ibig sabihin ay buhay pa. Subalit kapag ka tumigil na ang tunog ng mga lilit na kampanang yon, hinahatak na nila ang priest sapagkat ito po ay may kasalanan na nagpunta doon sa banal na puok ng kabanalan, kaya hindi pwedeng maghalo ang kabanalan at ang kasalanan. At kapag ka naman nakalabas na ang high priest, ay malaking celebration ito para sa lahat. Naroon ho sila ngayon doon sa unang portion ng tabernacle. So, yun po ang ating nakita rito. Doon naman sa verses 8 to 10, sa pamamagitan ng mga ito, maliwanag na itinuturo ng Espiritu Santo na handaang papunta sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas habang nakatayo pa ang unang bahagi ng tulda. Simbolo lamang ang mga iyon na tumutukoy sa kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog na iniaalay ay hindi makapagpapalinis ng budhi ng mga sumasamba roon. Ang pagnilis nila ay naukol lamang sa pagkain at inumin at sa iba pang uri ng paglilinis. Ang alituntuning panlabas lamang na iiral hanggang sa baguhin na ng Diyos ang lahat ng bagay. Purihin po ang ating Panginoon. So, yun po ang ating nakita. At masasabi po natin that
this symbolizes that the way into the holiest of all was not yet made manifest while the first tabernacle was still standing. The old had to pass away before God's new way could be revealed. So, ang hindi po nito nalilinis actually ay yung konsensya. It was symbolic for the present time in which both gifts and sacrifice are offered, which cannot make him who performed the service perfect in regards to his conscience, yung budhi ng tao. It concerned only with the foods and drinks, various washings, and fleshly ordinances imposed into the time of Reformation. So we have already the two. The first one is yung ating temporary tent, tulda, at ang sumunod naman ay yung temporary priesthood. At ngayon pupunta na po tayo doon sa ikatlong bahagi. Walang iba kundi yung ating heavenly sanctuary, the truth tent, and the priesthood of our Lord Jesus Christ. Ito po yung ating binasa kanina sa unahan ng ating pag-aaral at napakaganda rin naman na basahin pa natin upang mabigyan din po natin ang ating pag-aaral. So according doon sa Hebrews 9:1 to 11 to 14, ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na narito na. At siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutan ito. Sa verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabadal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at goya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Kung ang dugo nga ng mga kambing na ito at ang abo ang dumalagang, baka ang iwiwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y linisin ayon sa kasalanan, kautusan. Ngunit sa verse 14, higit na magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Tingnan po natin kung ano po ang sinasaad doon. Ang sinasabi po dito ay, the heavenly sanctuary is for the worship of God, just as the earthly sanctuary is. But there are differences. Anong pagkakaiba ng heavenly sanctuaries? Anong pagkakaiba ng earthly sanctuaries? Ang heavenly was a perfect priest. There has a perfect priest. He is not a man who does not come from among the simple, imperfect, frail, just like all of other men, just like all of us. He is Jesus Christ, the Son of God. And as Son of God, He is perfect and eternal. Therefore, He is able to bring better things to us. He is able to intercede for us forever. He is able to save us forever completely. So yun ang pagkakaiba. Ang priest na pumapasok ngayon sa lugar ng kabadal-banalan, which is the heavenly temple, ay walang iba kundi ang ating perfect priest na si Jesus Christ. Sa Hebrews 7:24 to 25, ngunit si Jesus ay buhay na magpakilanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. So yan ang una, meron tayong perfect priest. Ang pangalawa, yung pong ating worship is spiritual and perfect, not man-made. Ang ating pong heavenly sanctuary and even the worship is spiritual and perfect, not man-made. Not part of this corruptible, decaying, aging world. It is not part of this world that is only a shadow picture or a copy of the real world. The spiritual and perfect sanctuary is the heaven itself, where the very presence of God is glorified and manifested for all we see and worship. Hebrews 9:24, sapagkat si Kristo hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasarap na siya ng Diyos na namamagitan para sa atin. Ganon din ang sinasabi sa pangalawang Korinto 5:1. Alam namin kapag nasira na ang tuldang
Tinatahanan natin ngayon ang ating katawan ng lupa. Kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. So we have the perfect priest, we have the perfect worship, at ang pangatlo ay yung perfect sacrifice. Jesus Christ, the perfect high priest, did not sacrifice the blood of animal for the sins of men. He sacrificed his own blood. He offered up his own life as a sacrificial offering to God, as a sacrifice for the life of the people. And he bore the guilt in judgment. Bakit ganon? Because he's the Son of God and he loves us. He is the ideal perfect man. His blood covers the sins of all men who believes in him, who is perfect and ideal. It stands for and covers all the sins of men. So we have a perfect sacrifice. Ang number 3, Jesus Christ, the perfect high priest, obtained eternal redemption for us. He paid the ransom price. So he substituted himself for men. This is exactly what he has done. He has redeemed and ransomed men from sin, from the death, from the condemnation, from the takot, and everything. So 1 Peter 1:8-19. Alam ninyo kung ano ang ipinatutubos sa inyo ng walang kabuluhan. Pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto at pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo na siya'y tulad ng kordero na walang dungis at kapintasan. So una, we have the perfect sacrifice, and then the perfect Jesus Christ who did redeem us, the heavenly sanctuary and worship that saves us perfectly. Isinave tayo perfectly. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maligtas tayo sa puot ng ating Diyos. Thank you, Lord. So, hallelujah, hallelujah. So again, mga kapatid, yung kanyang sariling dugo, he entered the most high place once and for all. Once and for all. At the tabernacle, that sacrifice was made outside the veil. Look at this po, kung ating makikita yung kwento natin kanina. Yung sacrifice was made outside the veil at the altar. But the atoning blood was brought into the most holy place, which represent the throne of God. Yung sacrifice sa first portion. Pero yung pong ating atoning blood, dinala doon sa throne of God. In the same pattern, Jesus had to die here. Si Jesus Christ namatay dito sa mundong ito, outside of heaven and among simple men, but the payment of his death made had to be satisfied in heaven itself. Kung ating pong mawawari, ang ibig sabihin, doon tayo nag-offer ang sacrifice sa unang bahagi, pero yung pong atoning sacrifice ay dapat sa kabila ng tilon na kapal. Si Kristo, ganun din po ang nangyari sa kanya. Dito siya namatay sa labas ng langit, nasa lupa nga po siya. Pero ang pinali nito, yung kabanal-banalang langit, ang kanyang pinuntahan upang i-offer ang perfect sacrifice. He entered the most holy place, purihin ang ating Panginoon. The high priest entered once a year, going through the veil and back again, letting the veil fall behind him as he left. The barrier remains. Kung mapipicture ulit po natin, mga kapatid, kapag ang high priest ay nag-offer ng kanyang atoning offer, forgiveness of sins, sa banal na dakila kabanal-banalan, mapapansin po natin kung paano siya pumasok, hinawi niya ang kanyang dinaanang makapal na tulda, pero nang siya'y lumabas, muling bumalik ang tulda sa kanyang kinatatayuan. Na hati ulit, na separate ang kabanal-banalang lugar doon sa holy place na unang barrier. So, Jesus tore the veil and stays in the most holy place, heaven itself welcoming us in. Doon po sa sa Calvary, kung inyong maalaala, noong parteng siya'y malalagutan na ng hininga, nagdilim ang kalangitan. At nung malagutan ng hininga, ang sinasabi doon ay nahati ang dilim sa dalawa. Ng significant ay nahati din ang tulda na naghihiwalay sa tao at saka sa Diyos. Doon ang kaganapan na ang langit ay muling nabuksan para sa ating lahat.
This is what makes Christianity all about. We have the access, no longer the barrier. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. With His own blood, some beautiful reflection ay binigay ng pong mga kilala natin ng Bible scholar. Halimbawa po, si Spurgeon, ang sabi niya, "The Lord Jesus Christ did not come to earth to make a reconciliation by the holiness of His life, by the eagerness of His teaching, but by His death." So it is the death of the Lord that makes the reconciliation perfect. Sabi ni Griffith Thomas, the blood in Scripture always include the thoughts of death suffered and the life offered. Minsan pa, si Spurgeon ay may inulit pa. The Lord Jesus did not bring before God the sufferings of others or the merits of others, but His own life and death. Walang iba kundi ang sarili niyang dugo, ang sarili niyang buhay, ang sarili niyang kamatayan. For if the blood of bulls and goats sanctifies for the purification of the flesh, how much more shall the blood of Christ? If this imperfect sacrifice were received as sufficient by Israel, then they should much more regard the ultimate sufficiency of the perfect sacrifice. Thank you, Lord. Higit na nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. Inialay niyo sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan. Ano bang ibig sabihin ito? Upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. The sacrifice of Jesus is sufficient to even restore our damaged conscience. Yung pong ating budhi. Our conscience is a wonderful tool from God. Pero hindi ito perpekto. Sabi sa Hebrews 10:22, kaya't lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, our conscience, sapagkat nilinis na ang ating mga puso't hinugasan na ng dalisay na tubig ng ating katawan. Si Kristo po ang gumampan niyan. Thank you, Lord. Ang Kanyang dugo ang luminis sa atin ang mga budhi na mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ano bang ibig sabihin noong mga gawang walang kabuluhan? Sa English po, ang tinuring dito ay dead works. The idea beyond dead works is probably the sin in general, yung lahat po nating kasalanan. Yan ang mga gawang walang kabuluhan. Pero in the sense of the works that bring death, sabi Romans 6:23, wages of sin is death. It also speaks to the bane, yung walang kabuluhang pagpapatuloy ng Old Covenant sacrifice, including yung pagginagawa po ng ating ilang mga kababayan na kapag Semana Santa ay nag-o-offer, nag-aalay ng sakripisyo, pagpapasaan sa krus at hanggang sa pagpapapako. Hindi na po yan kailangan. Jesus died for our safety once and for all. So yun po ang sinasabi dito. Yun ay wala ng kabuluhang mga gawain. So mga kapatid, ang pinali nito, ang sabi ay to serve the living God upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo ay makapaglingkod sa buhay sa Diyos na buhay. So the ultimate end of this is to serve the Lord. The believer is cleansed, conscience and all, not to live unto himself, but to serve the living God. Sa Greek, ang ibig sabihin po nung serve ay yung word na latreio, L-A-T-R-E-U-O, latreio. Nang ibig sabihin ay ito ay pang-ceremony, religious ceremony. This is a priestly service. Hindi ito yung mga alipin, yung servant, yung slaves na gumagawa ng ordinaryo o mga gawain ng mga alipin sa bahay o sa palasyo. But a worshipful service such as a priest render into God. So ito yung mga worship na ginagawa sa templo. It is ours to present prayers, thanksgiving, and sacrifice.
It is ours to offer the incense of intercession. It is ours to delight the lamp of testimony and furnish the table of true bread. Sabi ito ni Spurgeon. So mga kapatid, yun po ang ating kabuuan sa ating pinag-aralan sa chapter 9, unang 14 na verses. But to conclude, makita po natin na mulat sa simula, it is all about Jesus Christ. Jesus' priestly ministry is what all of this was about all along mula sa simula. Jesus is the true minister, the true priest, ang pinakapunong pari. It also preached that a simple lamp of gold, yung menorah, shaped like a tree, could do nothing. The flame of some burning oil did nothing. Symbolic nga po ito. What was needed is the true light of the world, si Jesus Christ. Sa John 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw ng kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Sa pahayag 21:23, at ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan upang lumiwanag sa kanya sapagkat naliliwanagan ng kalawalhatian ng Diyos, ang ilaw doon ay ang ating kordero. Purihin ang ating Panginoon. Shall we go again para makita po natin ang summary ng ating pinag-aralan? Ang summary po ng ating pinag-aralan, Christ's eternal priesthood, the superior ministry of the new covenant. Yung unang portion, verses 1 to 5, the earthly sanctuary, ito yung shadow tent. The author looks back of the old covenant tabernacle sa Exodus, the setting of the priestly ministry in that system, and what we will find is that the tabernacle, down to its furnishing, was preaching something. Ito'y may tinuturo, walang iba kundi ang ating Panginoon. The shadow priesthood, ito naman andoon sa verses 6 to 10. Ito yung limitation ng earthly service. He tells us, the author, more about the priestly ministry in the tabernacle and what the Holy Spirit was aiming to tell us through the shadow worship and the shadow priesthood. All of it's about Jesus Christ. God is the supreme author behind all human authors of the Bible. And lastly, the heavenly sanctuary, which is in verse 6 to 11 to 14, ito naman yung nagbigay sa atin ng truth, tent, and the priesthood of Christ. We see the application of these things, which is to say, why Jesus' priestly worship is better than the old priestly worship, the true tent, and the priesthood of Christ. Amen and amen. Salamat po, Lord, sa iyong pagpapala sa amin. Ngay aming naliwanagan kung bakit napakahalaga ng lahat ng bagay sa iyo. Lahat, maliit man o malaki, lahat ay nag-uugnay ng iyong kabanalan. Sa aming natutunan, Ama, nawa po'y makita na namin na napakapalad namin kapagkat na wasak na, nahawi na ang nakatampal sa amin, nakasangga sa amin na makapal na tela upang ikay aming marating. Salamat kay Kristo sa kanyang sakripisyo sa Calvary at ito po'y aming naranasan na. Nawa po, Lord, sa dako paroon, aming kamasilayan kasama ng banal na Espiritu at iyong anak ang katotohanan ito. Pagpalain po kami, Lord, ng isang mapayapang magdamag at patuloy na bendisyonan ng iyong mga banal na salita ang aming buhay. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the